Ito ay kwento ng isang bata, si Miriam, na may kakambal na sumpa. Siya si Pocholo. Bawat bagay na kanyang mahawakan ay nalalanta, at bawat nilalang na matampian ng kanyang palad ay namamatay. Sa isang iglap, natapos ang buhay ng kanyang ina sa mismong mga palad niya. Labis itong itinadulog ng kanyang puso, lalo na nang makita niyang galit at poot sa mga mata ng kanyang ama. Kaya naman, minabuti na lang niya ang umalis nang wala na siyang masaktan pa. At dito nga ay napagpat siya sa isang gubat, kung saan ay natutunan niyang mamuhay mag-isa na hindi kailangan ang ibang tao. Mula sa FNT Films, Ang Batang May Sumpa. Original na kwento ni Joey Benita Cruz. Isang gabi sa gubat ay may dumating na isang babae. Naligaw siya o marahil ay naglayas. Ang totoo ay may dala siyang lihim na mas mabigat pa sa sumpa ni Pocholo. Siya si Bella, at siya ay may matinding pagnanasa na kumain ng tao. Sa takot na makasakit, ay pinili niyang lumayo at iwan ang pamilyang kumukop at nagpalaki sa kanya. Sa kabila ng kanya mamalihim, ay tinanggap siya ni Pocholo at naging magkaibigan sila. Sa unang pagkakataon, ay naramdaman ni Pocholo ang init ng pagmamahal ng isang kaibigan. Dati niya, natanggap siya nito ng buong puso. Sa kabila ng alam ni Bella, ang tagal na daming sumpa. Sa napakaraming taon na pinili niya ang maging mag-isa, ay napakasaya niya na pinasok ni Bella ang napakalungkot niyang buhay. Bawat gising, may dahilan. Bawat araw, may ngiti, may sigla. May nakakasama siya sa hirap at ginawa. Busog ang puso ng pagmamahal. Bawat gabi ay may mainit at mahigpit na yakap bago matulog. Wala na siyang ibang kailangan pa. Sapat na sa kanya ang buhay na meron siya kasama sa Bella. Ngunit isang araw, ang kanilang katahimikan ay nabulabog nang may ilang mga aso ang nangahas na pumasok sa gubat. Habang siya ay nasa labas upang maghanap ng makakain, ay naiwan si Bella sa maliit nilang kubo dahil ayaw niyang mapagod ito. At doon nga ay natagpuan si Bella ng mga pangahas na lalaki. At ang natagpuan nila ay isang babaeng may sungay, at ito ay bago sa kanilang paningin. At agad ay naisip nila na isama ito sa kanilang koleksyon. Nakita ni Bella ang dala nilang mga baril, kaya't agad itong tumakbo upang makatakas. Subalit, ang ginawa ni Bella na patakbo ay lalo lang nagpasabik sa mga aso. Masaya siyang hinabol ng mga ito. Kapatid si Bella ng isang bato, at agad siyang nahuli ng isa sa kanila. Sinubukan niyang magmakaawa, pero hindi siya pinakinggan. Pagkos, hinatak siya ng mga ito, hawak-hawak ang kanyang sungay. Ang hindi nila alam ay ginising nila ang isang halimaw na matagal nang natutulog sa katawan ni Bella. Laking gulat nila na ang kaninang isang maamong babae
ay isa ng malaking halimaw sa kanilang harapan. Bago pa nila maisip tumakbo, ay nilamon na ng halimaw ang isa sa kanila. Isa naman sa mga ito ay nagawa siyang barilin, subalit hindi siya tinatablan. Ang kaninang mga humahabol sa kanya ay siyang hinahabol na ngayon. At sila naman ang gustong magmakaawa para sa kanilang buhay. Subalit nangyari na ang kinakatakutan ni Bella. Nagising na ang halimaw na matagal na niyang nilalabanan. At hindi niya na ito kaya mapigilan pa. Tulad ng mabangis na hayop, ay walang alinlangan niyang nilamon ang bawat isa sa kanila. At sa tuwing kumakain siya, ay lalo siyang lumalaki at lumalakas. At mula sa kinatatayuan niya, ay nakita niya ang bayan, kung saan marami siyang pwedeng kainin. Samantala, narinig ni Pocholo ang putok ng baril mula sa kung nasaan siya. At agad ay naisip niya sa Bella. Takbo siyang sumugod upang ipagtanggol si Bella. Subalit ang natagpuan niya ay pira-pirasong katawan na nakahandusay sa lupa. At doon ay nakita niya ang bayan. Samantala sa bayan ay may isang babae ang umiinom ng kape sa coffee shop. At hindi nila pansin ang kaguluhang nagaganap sa kanyang likuran sa sarap ng kape na kanyang iniinom. At ang halimaw ay patuloy sa kanyang paghahasik ng lagim. Ang bayang kilala sa pagiging payapa, ngayon ay kinugulo ng isang dambuhalang halimaw. Marami na siyang naging biktima at matadagdagan pa ito dahil tila walang katapusan ang kanyang gutom. At habang kumakain siya, ay may naririnig siyang boses na nagsasabing, "Kainin mo silang lahat, wala kang ititira." May dumating na mga sundalo at pulis para siya ay tapusin na, pero walang ni isa sa kanila ang kayang saktan siya. Walang ni isa sa mga armas nila ang kayang patigilin siya. Kaya walang magawa ang mga tao, kundi ang tumakbo at magtago upang iligtas ang mga sarili nila. Hindi mapigilan ng halimaw ang puot at galit na meron siya sa kanyang dibdib. Kaya patuloy siya sa kanyang pagwasak. Hanggang sa may narinig siyang tinig, isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanya. Tama na, Bella. Hindi ikaw to. Tama na. Itigil mo na to. At sa isang iglap, ay nanambalik ang alaala ni Bella. At agad, siya ay napatigil. Lumapit siya kay Pocholo at malungkot na nagsabi, "Pocholo, hindi na ako babalik sa dati. Sige na, tapusin mo na to. Hawakan mo na ako. Patayin mo na ako." Seryoso ka ba? Sa iningi mo sa akin? Alam mo ba kung anong hinihingi mo sa akin? subalit tumingin lamang ng halimaw na para bang ito'y nagmamakaawa. Ikaw na lang ang meron ako. Ikaw na lang ang nagmamahal sa akin.
At muli ay nagsalita ang halimaw. Kung di ako, marami anak ang mawawala ng magulang. Maraming magulang ang mawawala ng anak. Kaya sige na, tapusin mo na ako bago pa manumbalik ang kaisipan ng halimaw. Gulong-gulo ang isip at napakabigat ng kanyang dibdib. Dahil ni minsan, hindi niya naisip na maaaring dumating ang araw na ito. Akala niya, simula nang dumating si Bella, ay magiging ayos lang ang lahat. Subalit ngayon, ay nahaharap siya sa isang malaking pagsubok kung saan kailangan niyang tapusin ang buhay ng kanyang minamahal upang iligtas ang buhay ng iba. Iniabot ni Bella ang kanyang palad upang ito'y hawakan ni Pocholo. Labag man sa kanyang kalooban, subalit alam niya na ito ang dapat niyang gawin. At sa isang iglap, ay nawala ng buhay si Bella. Hindi may paliwanag ni Pocholo ang sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na hawak-hawak ng kamay niya ang katawan ng minamahal niya na wala ng buhay. Wala na ba akong karapatang maging maligaya? Wala na ba akong karapatan na maging maligaya? Natinda lang ang mga tao sa paligid habang hawak-hawak niya ang kamay ni Bella. Pinatay ko! Pinatay ko! Pinatay ko yung nag-iisang nagsamahal sa akin. Para kanino? Para sa inyo! Kayo na matagal na akong sinumpa! Nagpatuloy siya sa kanyang pag-iyak. Pilit na tinatanggap ang katotohanan na wala na si Bella. Subalit sa gitna ng kanyang pagtangis, ay may isang babae ang nagsalita. Mabuti nga at namatay na yung salot na yan. Nananahimik kami sa gubat. Ginulo niyo kami. Nananahimik kami sa gubat. Ginulo niyo kami. Nananahimik kami dito sa bayan, biglang nanggulo yung halimaw na babaeng yan. Tama. Katanam ng mga tao dito ang tungkol sa sumpa mo. Dapat, una pa lang, hinawakan mo na yung babaeng may sumay. Para hindi na nakapamestre yan dito. Alam ni Pocholo ang pinsara na nagawa ni Bella. Subalit hindi niya matanggap na tinawag nito na peste ang minamahal niya. Kaya't patakbo niyang sinobot ito. At sa takot ng lalaki na mahawakan sa ni Pocholo, ay agad itong nagpaputok. Isang bala sa kanyang dibdib na siya namang ikinasawi ni Pocholo. At ang kanyang katawan ay bumagsak kung nasaan ay naroon din ang katawan ni Bella. Pagkalipas ng maraming buwan, ay muling manambalik ang kapayapaan sa buong lugar. Sa kabila ng trahedyang sinapit nila, ay nagpatuloy sila sa kanilang mapayapang pamumuhay.
At sa kagubatan, ay naroon si Pocholo at Bella. Malayang namumuhay sa kanilang munting paraiso. Malayang nahahawakan ang kamay ng isa't isa. At malaya na nakakalipat saan man nila naisin na mapunta. Hindi man lahat ng kwento ay mayroong masayang katapusan. Nawa ay nagustuhan niyo ang kwento ni Pocholo at ni Bella.